our country is not safe anymore because this administration brought us to where we are now on the brink of war with China. Hindi natin kaya ang digmaan. Hindi natin interes ang digmaan. Hindi tayo handa. Hindi natin kailangan. Ang kailangan ilunsad ng pamahalaang ito ay yung gerang nakabubuhay. Gera laban sa kahirapan. Gera laban sa kagutuman. Gera laban sa kriminalidad. Gera laban sa korupsyon. At gera laban sa paglapastangan sa ating saligang batas. Magandang gabi po sa ating lahat na naririto. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa libo-libo, kundi man milyong-milyong Pilipinong nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms saan man po kayong bahagi ng mundo. Our speakers have vividly illustrated and presented to all of us today the sorry state of our nation. Here in Hakbang ng Maisog, we demand for transparency, accountability, peace, and security. Transparency, ang pamunuang may aninaw. We demand transparency dito sa 800 billion pesos ang program funds ng kasalukuyang administrasyon. Humihingi tayo ng tugon kung bakit at para saan itong bawal na bawal, illegal at unconstitutional na 800 billion pesos ang program funds. We demand here in Hakbang ng Maisog accountability. Yung ating mga contributors sa PhilHealth, 90 billion pesos ang gagalawin ng kasalukuyang pamunuan ng kasalukuyang administrasyon at idadivert yung 90 billion na yan ay pera ninyo. Yan ay nagmumula sa inyong contribution, mula sa inyong sahod or voluntary contribution. Hindi nila dapat pakialaman yung 90 billion pesos fund ng PhilHealth. Hindi lang po yan ordinaryong excess o sobrang koleksyon. Malinaw sa Universal Healthcare Law na yung sobrang pera ng PhilHealth ay gagamitin pabalik sa benepisyo ng lahat ng miyembro nito, whether you are a direct contributor or an indirect contributor. Halimbawa ho, pipilitin natin pasimplihin ang paliwanag para maintindihan ng ating mga kababayan. Halimbawa, ang inyong contribution kada buwan ay 10 piso. Yung 90 billion na pinakialaman ng kasalukuyang administrasyon, hindi po sobra yan. Dahil ang mandato ng PhilHealth ay gamitin yan para sa benepisyo ng mga miyembro. Yung 10 pisong contribution ho ninyo, kung ginamit yung 90 billion na yan pabalik sa inyo, maaaring mabawasan ng 2 piso, ng 3 piso, at hindi na 10 piso ang inyong buwanang contribution, kundi 8 piso o 7 piso na lamang. Kaya hindi nila dapat gawin yan, hindi nila dapat pakilaman yan, dahil hindi nila pera yan.
Ganon din ang coverage ng mga sakit. Yung 90 billion na yan, dapat yan ay gamitin bilang karagdagang amount doon sa nakatakda for every sickness na covered ng PhilHealth. Halimbawa, yung dialysis. Ang dialysis, kung ang kanyang halaga ngayon ay yung 6,000 per dialysis or per session, dapat yan, kung may sobra ang PhilHealth na 90 billion pesos, kaya nang sagutin ng buo ng PhilHealth. Halimbawa lang po ito. Ganon din dapat sa ibang sakit o karamdaman na covered ng PhilHealth. Kaya hindi nila dapat kunin yung 90 billion pesos na yan at i-divert dahil yan ay technical malversation. Bawal din sa ating saligang batas. Kaya sa atin dito sa Akbang ng Maisog, we always demand this current administration to respect, uphold, and defend our Constitution. Humihiling din tayo dito sa Marcos administration, tigilan nyo na ang political persecution. Stop weaponizing our justice system. Do not treat dissenters like us as criminals. Do not treat opposing views like you're hearing today, like you're hearing tonight. Do not demonize us and do not weaponize the justice system. At yung hinihingi natin, yung peace sa transparency, accountability, at peace. You and I are no longer safe. Our families are far from being safe. Our country is not safe anymore because this administration brought us to where we are now, on the brink of war with China. Because they are pursuing a flawed and erroneous foreign policy. A foreign policy dictated by foreign interests, by our foreign ally, the United States of America. This is no longer the interest of the Filipino people. This is already the interest of the United States of America. That is why here in Hakbang ng Maisog, we say no to war. We advocate for peace. Ayaw natin sa armadong sigalot kalaban ang higanteng China. Uulitin ko, hindi natin interes ang digmaan. Hindi tayo mananalo, milyong-milyong Pilipino lang ang mamamatay, kasama na dyan ang kababaihan, kasama na dyan ang mga walang kamuang-muang na kabataan, napakaraming destruction, and of course, unwarranted death. Meron tayong mga kabataang present ngayon. Let me just take you back a little. Yung ating experience nung COVID. Nung COVID, 2 taon na kayo ay online schooling. Hinanap ninyo yung face-to-face na eskwela. Hinanap ninyo yung warmth of friendship, yung camaraderie, yung kaklase, yung samahan, yung barkadahan. Yan po ay COVID lamang. Pag sumiklab ang isang armadong digmaan laban sa China, hindi natin alam kung ilang taon magsasara ang mga paaralan. At kapag yan ay nangyari, magkakaroon tayo ng generation ng kulang sa kaalaman. Kung hindi man ng isang henerasyon, wag naman na mga mangmang. Hindi dahil sa gusto natin, hindi dahil sa gusto ninyo, dahil yan sa gerang hindi naman natin interes at hindi natin kagustuhan. Kaya yan ang ating panghikayat
sa lahat na nakasubaybay, sumama kayo sa hakbang ng maisog. Iparinig natin ang ating nagkakaisang tinig sa Malacanang, we say no to war! Idugtong ko rin para doon sa nagpapauto-uto sa ating kaibigang bansa at alyado pa naman na Amerikano. Hindi natin kaya ang digmaan. Hindi tayo'y duwag. Hindi dahil tayo may defeatist attitude, but because we're speaking from a recent experience. Ano po yan? Tatandaan niyo uli yung COVID. Hindi na malaman ng pamahalaan at nating mga ordinaryong mamamayan kung saan dadalhin ang mga kamag-anak, kaibigan, kakilala at mahal natin sa buhay na tinamaan ng COVID. Overcapacity na ang lahat ng ospital. Nakaratay na sa labas ng mga ospital. Yung mga nangamatay, nasa body bag, nagkalat na rin sa labas ng morgue. Hindi pa ho gera yan. Ito ang dapat tingnan ng ating nagbubulag-bulag na pamahalaan. Hindi natin interes ang digmaan. Hindi tayo handa, hindi natin kailangan. Ang kailangan ilunsad ng pamahalaang ito ay yung gerang nakabubuhay. Gera laban sa kahirapan. Gera laban sa kagutuman, gera laban sa kriminalidad, gera laban sa korupsyon, at gera laban sa paglapastangan sa ating saligang batas. Ito ang gerang kinakailangan nilang ilungsad. Hindi ngayon, hindi bukas, kundi 2 years ago pa. Yung gerang nakabubuhay, hindi yung gerang nakamamatay. I'm leaving you with that. Huwag ho kayong mapapagod na ituloy ang ating ipinaglalaban. Ito po ay hindi na para sa atin. Ito po ay para sa mga kabataan na naririto ngayong gabi, yung mga nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms at sa mga darating pang saling lahing Pilipino. Ito po ay laban ng bawat Pilipino. We are not calling sa pagpapagsak ng pamahalaan o administrasyong Marcos. Ang hinihingi natin ay no to war. We are demanding transparency. We are demanding accountability. We are demanding peace. And we are demanding for our security. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang gabi at mabuhay ang hakbang ng maisog! Maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez. Very inspiring as always. Yes, at talaga naman, Maisog. I'm speechless. Yes.